Sa korte na wag bigyan ng special treatment itong si Unsay Ampatuan dahil ang paningin ng mga balo at ng mga masabuhay ng mga napaslang na mamamahayat na special treatment yung pagkakadetena dito kay Unsay sa NBI. Yung ibang mga mamamatay tao na iisa lang ang pinapatay, kinukulong sa Quezon City Jail. Bakit si Unsay na inaakusahan ng 57 murders, bakit may sarili siyang selda sa NBI? Hindi po yan makaturungan. Ang hinihingi po namin, ilipat itong Unsay, tratuhin siya bilang isang ordinaryong kriminal, ikulong po dyan sa Quezon City Jail. Nandito po ang ilan sa mga balo at ako naman po yung nagsalita sa ngalan lang nila. Si Mrs. Parcon po ang magsasabi ko anong nasa puso at looban ng mga mahal sa buhay ng mga napaslang na mamamahayat. Sabi ni Attorney, hinihiling namin na sana ilipat sa Quezon City Jail si Unsay kasi nga dahil sa dami ng taong pinatay niya, nararapat lamang na bigyan siya ng trato katulad ng ibang mga kriminal dyan na iisa lang ang pinatay. Saka hinihiling namin na talaga sana huwag mabigay sa kanya yung bail, no? Hindi siya makapagpiyansa dahil pag nakalabas siya, manganganib ang buhay hindi lamang naming mga asawa kundi lahat kami ng mga relatives ng mga biktima. Dahil alam natin kung anong kakayahan niya gumawa ng kasamaan. Attorney, ano masasabi niyo kanina dun sa sinabing hindi raw makaintindi ng English or Tagalog itong si Unsay Ampatuan Jr. Sa tingin niyo ba strategy ito ng kampo ng depensa? Ang tingin ko, joke lang niya yun eh. Dahil napakatagal naman yung panahon na nag-i-stay dito sa Manila para hindi makaintindi ng Tagalog. At ang huling pagkakaalam ko, national language pa rin natin ng Tagalog. At hindi po pwede na kahit sino ay magsasabi na hindi siya nakakaintindi ng Pilipino. So tactical lang to, sir. Well, very clearly, isang taktika yan, pero wala namang danyos na nangyari dahil pumayag siya sa arraignment sa wikang Ingles. Attorney, nabanggit niyo na natanggap siya ng special treatment board sa na board NBI. lang Ano yun? yung kanyang attitude po sa court. Parang walang pakialam. Camera tayo, camera. Board. Si ma'am, Yung lang po sa camera. Sir, dito po sa camera tayo. Yun nga, ano ko rin, naobserbahan ko, parang baliwala lang sa kanya. Kasi siguro kumpiyansa siya na malulusutan niya ang kasong ito dahil nga sa dami ng pera nila. Pero yun lang ang pinapanalangin namin. Sana hindi madala ang ating gobyerno, hindi madala ang ating hustisya ng pera at maibigay sa amin ang hustisya. Attorney, ano yung specific na special treatment na tinatanggap ni Unsay sa NBI? Na Ang ibang kriminal kasi na naakusa ng ganitong krimen, kinukulong kasama ng 10 katao sa selda sa local city jail. Bakit si Unsay, nag-iisa siya ron, palagi may kasamang abogado, at hindi na natin alam kung paano siya tinatrato sa loob dahil walang nakakakita sa kanya sa loob. Pero hindi ba kayo concerned sa security sa Quezon City Jail? Well, obligasyon ng Estado na talagang bantayan siya. Pwedeng bantayan yang si Unsay kahit saan, pero sa amin, hindi dapat binibigyan ng special treatment. So, nag-file kayo ng petition? Anong file kayo ng petition? Nagsumiti kami ng motion sa prosecution dahil walang motion na maipa-file na hindi pumapayag ang prosecution at pag-uusapan ito sa Thursday. Motion para ilipat siya sa City Jail, pero binigay namin ito kay Chief Zunio dahil kinakailangan pumirma ang public prosecutors bago ito maisampa. Kaya ang ginawa namin kanina ay manifestation lamang dahil kami nasa civil aspect lamang ang aming partisipasyon. Sir, ano yung ibang kampanya dyan sa mag-rule dun sa ano na? May mag-file pa ba kayong separate na? Wala pang kaso sa Isa pa pong pag-uusapan namin yon dahil karamihan ng mga mamamahayag ay kasama dun sa 15 na hindi pa naililipat dito sa Quezon City. No? Karamihan ng mga kaso ng mga mamamayag, napas lang ng mga mamamahayag, ay nandun pa yung kaso nila sa Cotabato, no? So importante na sa pag-uusapan namin sa Thursday na ni Chief State Prosecutor Zunio kung paano sa madaling panahon ay mailipat dito yung kaso ng mga napaslang na mamamahayag galing Cotabato. Isang testigo lang ang nakapagkuhan. Siguro tanongin natin sa attorney po. Okay? What about, anong pakiramdam niyo na si Mayor Unsay lang, Andal Jr. lang nahaharapan ng kaso? Yung mga iba po, kagaya ng tatay niya, naiinip na ba kayo na bakit hindi pa po hinaharapan ng DOJ? Opo, kailangan po talaga lahat sila sampahan ng kasong murder kasi hindi yun magagawa ni Unsay na siya lang nag-iisa. Nandoon talaga yun sa likod yung mga yung tatay niya at saka yung mga kapatid niya, hindi niya yun kayang gawin ng nag-iisa. Anong paliwanag ng DOJ sa inyo? Bakit hanggang ngayon wala pa pong
kaso na isa? Wala. At saka isa pang nirereklamo namin yung special treatment din na binibigay nila doon sa General Santos City, doon sa 4 na ano. Kasi ang pagkakaalam namin nung nagkaroon kami ng 40 days, nag-program kami, mayroong nagsalita doon na sabi yung mga CIDG daw doon sa General Santos City, binibigyan ng pera ng mga ampatwa, nakikisaya sila doon sa pagsalubong ng bagong taon. Whereas kaming mga naiwan, kawawa kami doon, malungkot kami sa aming mga bahay. Anong impormasyon nyo, magkano binibigay? Hindi namin alam, basta yun ang sabi nung nagsalita doon kasi nagkaroon kami ng kunting rally doon sa may round ball ng Coronadal City nung 40 days. May nagsalita doon na yung president ng Trimedia, sabi niya na ano niya talaga na yung special treatment talagang binibigay doon sa mga ampatuan doon sa General Santos City. Sana ito bigyan din ito ng pansin ng ating gobyerno at saka kung maaari lang sana ilipat din sila dito sa Maynila. Dapat ho ba tanggalin yung chief ng CIDG doon? Pwede lang po palitan yung mga tao doon na nagabantay sa kanila kasi mayroon pang balita doon na binibigyan sila ng karapatan